To remove attention from the alleged human rights abuses under the administration of former President Rodrigo Duterte. This is the belief of Makabayan Bloc lawmakers regarding the resolution by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. The Davao lawmaker filed House Resolution number 1745, which encourages the appropriate House panels to conduct an investigation into human rights abuses across the country. This includes the alleged extrajudicial killings or EJKs. Para mabawasan ang atensyon sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng peke at antay-mahirap na war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat pag-ingatan ang pag-ingatan na naman sa ganong. Turo ka na lang pag-ingatan. Tayo na kapag kayo nagsulong ng gusto nyo, bawal. Okay, pabor na pabor. Pero kapag ang mga Duterte ayaw nyo, natumbak lang to. Yung tipo ng sinusulong through that resolution. According to Representative Duterte, investigation should not only cover the last 6 years, but should also ang ibig kasi sabihin dito, hindi lang kay Marcos, kay Erap, kay Ramos, pangkalahatan. Ang ibig sabihin dito, kung talagang juris ano bang tawag doon na EJK? Ano ba yan? Judy. Ano yan? Yung anong meaning ng EJK? Nakalimutan ko. Kung talagang para sa pinaglalaban nyo is human rights, dapat lahat. Bakit? Duterte lang bang may ginawa niyan? Marami din naman nang gawaan yung mga ibang yung ibang mga presidente kagaya ni Erap, ni Ramos. Si Ramos, si Erap, Gloria, si Noynoy. Bakit nakatoon lang kayo sa mga Duterte, di ba? Mga haslo. Yun, extra judicial killing. Halos lahat naman ng presidente may mga ganyan Bakit nakatoon lang kayo sa mga Duterte? Ngayon na ginanyan kayo, maging mabahala tayo. Paano mabahala? Pangkalahatan ngayon. Ob mo rin, Raul Turingan na Bali Victorian ka sa ano? Ano daw yun? Ano daw yung hinayupak na yan? Bali Victorian, ano daw? Tapos ka ng pinag-aralan pero wala sa husto yung utak mo. Bopuls. 25 years ago or during the administration of former President Joseph Estrada. Representative Duterte further stated that it is not only Davao that should be investigated for incidents of EJKs, but the entire country. But according to Makabayan Bloc lawmakers, the source of the resolution is not trustworthy as they allegedly have a track record of human rights abuses. Kasi yung merong problema dun sa respect and protecting and fulfilling human rights, na hindi nag-adhere na previous administration ang gagaling yung ganong pahayag. So, ganong resolution mula sa mga Duterte na merong ganitong track record on human rights violations sa mga Duterte. So, ganong resolution mula sa mga Duterte na merong ganitong track record on human rights violations. Kaya nga pinapaimbestigahan Kasi kayo, inimbestigahan nyo na ang Duterte, so may ganun record nga. So ngayon, imbestigahan nyo nga din, yun ang gusto ni Pulong. Imbestigahan nyo rin yung ibang mga noon pang mga presidente. Hindi nyo ba nagigets yun? Kaya din naman parang pakakaisipin mo, parang gano'n, this is ironic, mapapaisip ka, ironic. Mapapaisip ka kasi damay ang mga dilawan dito. Ganun ba? Damay kasi mga dilawan, Kaya todo, na naman kayo. Gagaling sa ganito, yung resolution na yon.
Recently, the House Committee on Human Rights launched the investigation into drug-related killings under the administration of Representative Duterte's father. During the hearing itself, former Justice Secretary under the Duterte administration and now Solicitor General Menardo Guevara Hindi ako yun hindi ako yun. Kamag-anak ko lang yan. admitted that there were incidents of human rights violations not only during the height of the drug war. Wala naman tayong disagreement na meron po talagang mga insidente ng human rights violations. Hindi lamang po dun sa drug war. Ang saklap sa Pilipinas natin, no? Alam nyo kung bakit? Pag-addict ka, kapag namatay ka, pag drug lord ka, pag namatay ka, sasabihan nyo human rights. Pero ang daming mga namatay dyan na pinatay ng addict pero hindi nyo binibigyan ng hustisya. Hindi, totoo naman eh. Katulad lang ni katulad ni yung mga nababalita na sa TV na mga ginagaasa ng isang addict, pinasok ng isang addict, pinatay ng isang addict. Nabigyan nyo ba ng ano yun? Nabigyan nyo ng hustisya yung mga buhay ng mga yon? Hindi, di ba? Tapos ngayon, itong mga addict na pinatahimik ni Tatay Digong, yung mga drug lord, yung mga pusher, na isang salot dito, ayan ang totoong salot dito sa lipunan natin, yan ang mga gusto nyong bigyan ng human rights na yan. Anak na tete, pero yung sandamakmak na kaso na nandyan nakaimbak sa Malacanang, sa Malacanang tuloy, na hindi nyo pinag-uusapan. Hindi alam ng human rights yun, Jay. Daming napa talaga sa gobyerno. Ay, nako. Marami pa pong ibang insidente na kami po ay nag-imbestiga through the mechanism called Administrative Order number 35 ng mga extrajudicial killings, torture, and forced disappearance, and other serious violations of the right to life, liberty, and security. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give... Ito, katulad nito. Usapang human rights. Eto, human rights sa kabubuhan, sa sobrahan. Ito po ninyo ito sinabi ni Senador Padilla. Ano yun? Ano yung papakinggan? Dito yung mga vlogger. Sunog daw, DDS vlogger. Sunog kay St. Robin Padilla. Watch this! Watch this! Ito, maganda pag-usapan to si Mike Abe eh. Si Boy Raptor. Watch this! Wala rin. Yung ilang vlogger dyan na iniintriga yung pagpunta ng mga senador sa Malacanang at nagtinir ng isang araw. Maintriga talaga yung mga yan. Huwag kayo magpapapaniwala sa ganyan. Kaysa naman sa'yo, sinabihan mo na hindi pinakontempt si Morales, si Picoy lang. Pustahan tayo, nandito yung video. Sino mas fake news sa atin? Sino mas fake news? Tsaka sinasabi doon, sinasabi doon, kayo, yung mga tansu vlogger, hindi DDS. Mga tanga. O nakita nyo? Parang pinapalabas niya na nagiging tuta-tuta lang ng Malacanang ang mga senador or alam ng Malacanang ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Ay ito po. Puta na, Abe, no? Ang talit. Alam ko may pinag-aralan ka pero kailangan mo pa ng kodigo. Ba't kaya ganun, Mike Abe, kailangan mo pa ng kodigo? Tanga na, magbablog ka na lang, di kodigo ka pa? Hindi ba kaya ng utak mo mag-vlog? Tapos ngayon, walang yan. Nung nakaraan, nanood ako sa vlog mo, yung pa-fake news ka kay Morales. Walang yan. Andun sinabi mo na si Picoy lang yung pinakontem pero si Morales wala. Gusto mo ebidensya? Papanood ko sa'yo, ebidensya. Gusto mo ba ebidensya, ha? Ito, papanood ko sa'yo. Dahil sa katangahan mo. Asan na yun? Asan na yung kay Morales? Wait lang, hanapin natin yung kay Morales na yung kay Morales, former administration pinatanggal. Asan na yun? Yung naku po, si Picoy, meron man dapat itago, bakit exclusive session? Ito, asan yung
Nasa sulok siya nun eh. Ay, eto. Asan yan? Nasa sulok siya nun nagbablog eh. Oo, gusto ko yung nasa sulok siya eh. Mukha siyang tanga dun eh. Wait lang, asan na yun? Asan yung, bakit ano? Baka wala dito. Baka sa Mike Abby yun. Mike Abby opinion siguro yun. Tingnan nga natin. Nasa sulok siya nun eh. Nasa sulok yung gago eh. Eto ata. Asan na yun? Nasaan na? Pikoy, eto. Eto yung Pikoy. Eto to. Panoorin nyo yung ka-fake newsan nito ha. Tingnan nyo. Hindi daw pinakontempt si Morales. Si Pikoy lang daw. Tulog ka ata nun eh. Talagang sadyang bobo ka lang. Ito po sa pang-apat na hearing na ni Senador Bato de la Rosa diyan sa Senado. Ay, eto na yung Santiago at Mr. Morales. Ngayon po ang hindi ito yun eh. Tingnan nga natin. Yun pong si Picoy Santiago ang siyang na-contempt. Tapos? Tapos? Yung pinaparusahan ng Senado. Tapos? Na nagpunta lang sa Senado para gusto niyang sabihin ang kanyang nalalaman kung sino si Jonathan Morales. Na testigo ng komite. Si Morales ay hindi na-contempt. Narinig niyo guys? Si Morales ay hindi na-contempt. Bobo. Fake news talaga tong hype na to. Hindi daw na-contempt si Morales. Fake news ka, boy Raptor. Ano ka ba? Sir Jay, sarap ng inuman ko. Bakit mo ipinakita yung mukha ni Bias Mike Abe? Sarap na lang. Ay mo makita si Mike Abe. Tiisin mo muna. Tingnan nyo ka fake newsan nito. Ngayon, may fake news naman siya. DDS, vlogger, sunog kay Senator Robin Padilla daw. Dito nga lang, fake news ka na eh. Jonathan Morales, na testigo ng komite. Si Morales ay hindi na-contempt. Hindi na-contempt. Bobo. Pero yung... Ano ha? Sira ulo, bastos ka. Siyang naapektuhan. Pakinggan po ninyo itong paliwanagan sa Senado. Tapos dito ako tugtuwa 8 minutes and 59 seconds na nga lang yung vlog mo. Nag-reaction ka pa ng pagkahaba-haba. 3 beses ka lang nagsalita. Buisit. Mahaba nasa na? Tingnan mo nga. Ang haba ng yan. Ang haba ng ginawa yan. Simula dito hanggang dyan. Reaction yan. So ibig sabihin nagsalita lang siya ng 39 seconds. Tapos hanggang dito. Dito nagsalita ulit siya ng si Picoy. Nagsalita ulit siya ng ilang seconds lang to. Naka 4 minutes siya rito sa pagsasalita. Wala pa. Si Picoy Santiago kinontempt na si Senador. Tapos Morales hindi. Galit na galit siya. Galit. Gawan nga niya yung liar. Grabe. Yun nung paliwanag nung... Putela, kinuwento yung nangyari, walang opinion. Akala ko ba Mike Abby opinion to? Ayan nasa sombrero mo, Mike Abby opinion. Bakit wala kang opinion sa lahat ng vlog mo? Kinukwento mo lang sa amin eh. Para ka si Kas Jaret eh. Alam mo si Kas Jaret tsaka ikaw mag-ama nga kayo. Pare-parehas kayong dalawa eh. Si Kas Jaret, yung English, tinatagalog lang. Ikaw naman, nagkukwento ka sa live mo, sa vlog mo. Nakakasuka kayo. Baon na naman kayo. Baon ka na naman, Mike Abe. So, mapunta tayo sa dito. Punta tayo dito sa ka-fake newsan yung bago. Ito.
Ito, pakinggan po ninyo ito sinabi ni Senador Robin Padilla. Ano yun? Dito yung mga vlogger, ilang vlogger dyan na iniintriga yung pagpunta ng mga senador sa Malacanang. O ano naman? Dinner ng isang araw. Ano? Intriga talaga yung mga yan. Huwag kayong magpapapaniwala. May intriga. Nakita nyo? Parang pinapalabas niya na nagiging tuta-tuta lang ng Malacanang ang mga senador. Wait lang kasi dapat ang nilagay mo dito, Maharlika, hindi DDS vlogger. Dapat dito, may kabe, eto yan, dapat, dyan, hindi DDS vlogger dapat dyan Maharlika. Kasi, si Maharlika lang naman ang nag-vlog nun na kinu-question niya yung pagpunta ng mga senators. Hindi kami. Anak tong timang tong matandang to, tanda-tanda mo, bobo ka pa. Wala kang pinagkatali. Ilong mo lang lumalaki pero yung kaisipan mo walang paglaki. Dapat yung Maharlika, sunog kay Senator Robin Padilla. Wash dish! Alam ng Malacanang ang nangyaring papapalit ng liderato sa Senado. Ay ito po ang sagot ni Robin Padilla. Nakakampi ng mga DDS. Ito, sige, kayo ang sinampal dito, kayo ang nagpapaliwanagan dito. Paanyaya ng ating mahal na Pangulo. Wag na natin na. Ito yung sinabi ni Senator Robin. Na yung sinasabi. Tayo na. Asan na yan? Senator Robin. Ito yung sinabi ni Senator Robin para maliwanagan tayo lahat, ha? Ito, sinabi ni Senator Robin, asan na? Yan. Alam nyo, kami ng PDP, 4 kaming PDP. Ako, ay, iba pala to. Senator Bato, Senator Tolentino. Ay, di kasama pala to, kasama. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Wait lang, mali yata yung na-play ko. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng kasama ata rito yun. Sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, at alam ko naman yung nangyari dahil ako ang acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, Katlawa lang, mali pala to. Pero karugtong kasi nun eh. Karugtong kasi nun yung kay so eto na lang, sige, pagtiyagaan natin yung kay Abi. Saan yan? DDS vlogger kuno. naman po yan, magmula po nang ako ay Pakita na. May paanyaya. Isa na, may lalabas sa video yun, sa hapunan. Pero wala po doon na Sagwa ang puta. pinag-usapan ang nangyari sa Senado at hindi rin po napag-usapan. Alam nyo kayo, mas okay pa yung dating nagmamano-mano. Kung maganda tignan eh. Puta na kasi pagdating kay Mike Abi. Tapos yung butas lang, yun lang ilong nakikita eh. Ganun. Okay, Mike Abi, mag-upgrade ka nga ng mo. Palagyan, lakas-lakas. Ang lakas-lakas ng kita mo sa YouTube. May sahod ka pa kay Lamnadis. Tapos di ka man lang makapag-upgrade ng vlog mo. Upgrade mo yan ba? Lagi na kita-kita namin yung butas ng ilong mo eh. Uutusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat galay na siya. Hindi naman po kami sa ilalim niya. galay na siya. Kawawa naman po. May kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Okay. Wala po. Wala po. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit. Kasi parang... Asan yung basag dyan? Nakakahiya naman magbanggit. Si Maharlika lang yung binasag ni Robin dyan, hindi DDS vlogger. Hogag ka talaga. Hindi ka, yung pinag-uusapan, mga anak ko. Tinatanong ng Pangulo, kamusta yung mga anak ko, kamusta yung asawa ko. So parang ang hirap po magpasok ng politika. Yun. Okay, so walang political issue. Simpleng dinner lang.
Munta kasi Abi ang food. Ulitin natin. Gagawin munta kasi. Yan o. Hindi mo, munta nga yan o. Katang-katang. Okay, so walang political issue. Simpleng dinner lang. Simpleng dinner lang. Hindi makapag-antay na matapos si Senator Robin Padilla bago ka magsalitang hayop ka eh. Okay. Tinatanong po ng media kasi press conference po ito. Alam namin yun, Loy! Bobo ang puta. Sabi ni Mike Ame, tinatanong siya lang yung media kasi press conference mo ito. Alam namin yung ginawa mo kami tanga. Ayun o. Oh. Okay. Tinatanong po ng media kasi press conference po ito. Oy, ano ba? Mga tanga ba yung ano? Tanga ba yung mga nanonood sa'yo? Bakit mo kailangan pa sabihin na press conference yan? Tinatanong ng media? Alam ka naman vlogger nagtatanong dyan. Nasa Senado ka. Bobo ka ba? Senado yan eh. Malamang media magtatanong dyan. Bobo. Tanga mo. Inutil. Nayupak. Malaki ilong. Bayaran. Bobo. Tad-tad ba? Na ginawa sa Senado. PDP laban, Senador yan. Ha? Bakit? Kailan ba naging presidente yung PDP laban? Sa Tatay Digong tapos na yung termino niya. O, pwede. PDP laban, Senador yan. Senador yan. Ang tanga talaga, putik. Hype ka. Dami kong tao sa'yo. Tungkol sa pagkakatanggal kay Subiri ang tinatanong. Naririnig naman namin ha. Tayo na po si Mike Abi ang putik. Reklamo kay Reward natin no. Kaya alam ko yung boto ang pumunta lang. Oy! Huwag kakalahati na yung video mo. Di ka marinig sasalita. Buisit ka. Buisit talaga tong abnoon na to eh. Siyempre, nanait niya. Kasi yun ang ng Ayan na, atake na. sa sinasabi. Na dapat masunod. So, ganun pala ha. Kung anong gusto ng partido, yan ang dapat masunod. Parang wala ka ng sariling diskarte. Parang wala ka ng sariling paninindigan. Bakit? Bakit yung ano? Tumuto, pagkatangan nito. Yun ang rules nila doon sa PDP laban eh. Gag ka talaga. Bakit yung yung ano mo, yung mga boss mo doon, pag hindi mo sinunod, di ba yari ka din? Mas mahirap nga doon sa kabila eh. Hindi, ikaw parang iba ang dating. Anyway. Ganyan katindi ang politika sa Pilipinas. So, inuulit ko, mismong galing kay Senador Robin Padilla. Oo, narinig nga namin yun. Nakalyado ng mga Duterte na walang isong politika. Walang kinalaman. Issue, hindi issue. Ano yan? Samsung. Issue. Ba't anong issue? Ano yan? Laptop? Ano ba yan? Issue. Issue. Supersonic. Issue. Hindi issue. Buta na, taka ka lang. Bulol ka pa. Buti na lang ako kahit paano naging matalino ako kahit bulol ako. Ano ng mga Duterte na walang isong politika? Issue. Ano to? Laptop? Issue? Asus. Yung Thailand to, laptop talaga to si Mike Abi ang puta. Alam mo Mike Abi, nabuo mo yung araw ko sa totoo lang.
issue So, talagang alam nyo, pasalamat pa rin talaga ako. Yung pagiging bulol ko. Minsan siguro sa sobrang bilis ko magsalita kaya ako nabubulol. May dalawa dyan yung si Libayan, yan, yung mga bulol talagang talagang literal na bulol. No? Eto din, isa din to. Tapos ang lakas mo manlait niyan. Ang lakas mo manlait niyang inayupak na yan. Okay, Isu. Pasok, Mr. Isu! Ang kinalaman sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ang pagpapatawag ng Malacanang sa simpleng dinner. Okay. Sinabi nga ni Senador Padilla, ano yun? Regular naman yan, madalas yung mga meeting na yan. Okay. Coordination ng Executive Department at ng mga legislator. Executive, ha? Sa simpleng dinner. At sinabi nga ni Senador Padilla, regular naman yan, madalas yung mga meeting na yan. Siyempre, coordination ng Executive Department at ng mga legislator. Kaya po pinapawanag kasi nagkakabulbul na yung best friend mo. Ano daw? Executive. Yung executive niya, nag-executive. iniintriga na naman ng mga DDS vlogger. Hindi naman lahat, iilan yan. Alam mo naman, yan ang negosyo nila mang-intriga. At linlangin ang mga Pilipino. Tayo na kami pa talaga. Tarantado, si Maharlika lang yun. Na para bang may basbas ang Pangulo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Para bang nadidiktahan ng Senado kasi hindi nila alam kasi yung trabaho nila Alam niyo ako, sa tagal ko na sa media, 37 years na ako sa media, bulol ka pa rin. 37 years. 37 years ka na sa media. 37 years ka na sa media, bulol ka pa rin, tanga ka pa rin. Pero yung makukwentuhan mo lang kami yan, lahat naman ng content dito, kinukwento niya lang. Parang ano lang yan Tagalog na nga yung nireactionan mo. Para ka lang si Kas Jaret. Magbabasa ng English tapos ita-translate sa Tagalog. Ikaw naman, mas bobo ka. Alam mo kung bakit? Biruin mo, pinapanood mo na sa amin at Tagalog naman yun. Uulitin mo lang din yung sinasabi nung pinapanood mo. Di ba tanga ka? Ay, nako po. Tigilan mo na yan. Tigilan mo yan, Abi. Stress ka na, Bago tayo naging vlogger, alam natin, ang Executive Department, 3 branches of government, lagi kong inuulit yan. Executive Department, Legislation, Legislator, at Judicial Body. Issue. Ano issue mo? Executive Department, Legislation, Legislator, at Judicial Body. Okay. Hindi sila pwede magsapawan, pero pwede silang mag-usap, mag-coordinate. Hindi pwedeng pakialaman ng Malacanang ang internal problem ng Kongreso at Senado. Tama naman yun. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado is sa mga... Dito, tama naman yung sinabi ni Mike Abi doon, na hindi pwedeng pakialaman. Tama naman yun. Senador, walang pwedeng bumoto dyan na tagalabas at magdikta. Inamin na nga ni Robin Padilla Hindi pinag-usapan yun. Walang politika, simpleng dinner. Ang itinatanong nga daw sa kanya, kumusta yung kanyang mga anak at asawa. Di ba? Di ba? Si Robin... Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Nakakaputang ina. Utay na lap trip talaga to si Mike Abi. Ang putik ka. Ayaw ka, Mike Abi. Pinaggagawa mo sa buhay mo. Pinaggagawa mo sa buhay mo, Mike Abi. Tama ka na nga. Ay, no. Hapon, welcome muli dito sa Makialam sa DZR 1026 SMNI Radio. Admar Villando po. Magandang hapon po, Admar. Ganon din sa milyon-milyon nating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming nanonood sa atin ngayon at maraming nagdarasal na kayo po ay makalaya dyan sa Senado. Pakibigyan niyo po kami ng mga ganap mula noong napakontempt, kasi sa huling bahagi na talaga kayo napakontempt ni Senador Jinggoy Estrada. Ano pong mga ganap po? Ano ba yun? Umabot ba ng isang araw, mahigit? Ay, hindi po. Bali, sandali lang po. Dahil mukhang nagmamadali din sila, no? Mm-hmm. At sa akin naman, ang tingin ko doon, talagang planado na. Yung talagang ginawa nila, no? Na pagkukontempt.
At ito naman talagang kitang-kita naman natin na irrelevant yung issue, lalo na yung ginamit na basis para sa pag-contempt sa akin. At ito yung yung kino-contest ko nga, yung aking personal data sheet na sinasabi nila na ito yung sinabmit ko, no? Pero talagang duda ako doon sa doon sa ipinakitang dokumento. Dahil nga unang-una sa halip na original document para makita ko kung meron talaga alteration o anuman, Xerox yung pinakita at ito malapit dun sa sa aking paniniwala na talagang ginawa ng paraan para masabi na ako ay isang sinungaling. May mga ginawang pagmamaniobra at ginawang pamineke doon sa sinasabing personal data sheet na di umano ay isinabit ko sa PIDEA. Sapagkat kung iisipin ko talaga na ako from PNP to PIDEA, talagang noon pa lang sa PNP, talagang nilalagay ko na yung aking mga past cases na kinaharap. Dahil hindi naman po, kaya hindi ako sumasagot ng no Yung, lalo na doon sa mga katanungan, doon sa mga item na have you ever been charged o administrative o criminal, ako nilalagay ko po doon, yes, at sinasagutan ko yun. Kaya nagtataka ako, bakit ganun, Talagang, ang issue kasi nito is yung PIDEA leaks na nag-leak yung dokumento kung saan nakalagay doon sa dokumento ay yung kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisira nila yung investigador na sumulat ng report sa pamamagitan na ito ay isang sinungaling. Kumbaga talagang yun yung kanilang hindi nila mabali-bali yung testimonya, hindi nila mabali-bali yung pag-authenticate sa dokumento, hindi nila mabali-bali na yung ahente na lumagda at nagsumiti ng report na yun ay talagang naka-assign sa PIDEA noong panahon na iyon ay tanggapin sa confidential informant. Sir Jonathan, meron pa bang susunod na pagdinig sa pagkakaalam mo? Meron po, meron. Dahil itong pagkakakontempt at pagkakapalaya ko ay wala po anumang kapalit ito na hihinto o titigil yung ginagawang investigation kaugnay ng PIDEA leaks. Dahil naniniwala ako kahit na nagkapalitan dyan sa Senado, nagkaroon ng rigo doon, hindi basta-basta po pwedeng ipatigil yung nahintong investigasyon. Dahil sa pagkakatanda ko, ay ang sabi ni Senator Bato, yung chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, na aantayin gumaling itong si James Kumar na isinangkot nitong si Eric Santiago. At yung matapos akong makontempt ay talagang inihabol ko at nilinaw ko, sabi ko nga for the record, paano itong si Lam, yung Luisa Araneta Marcos na First Lady na binabanggit din doon sa video nitong si Eric Santiago na na nagputos di umano dito kay James Kumar para ako ay i-negotiate. Yun po yun. Ayan. Okay. Meron po ba kayong nakausap na senador bago po kayo na napalaya? Opo, bali May 23 ng gabi, bigit kumulang mga alas 8 pasado ng gabi yun, Ako ay nagulat na lamang nung ako ay puntahan at kamustahin ni Senator Jinggoy Estrada. At ako ay pagpapasok niya, sumaludo ko at sabi niya sa akin, kumusta ka na? Kumusta kalagayan mo rito? Tinignan niya, dito ko ba natutulog? Ito yung mo. Yan. Tapos, matapos yung kamustahan, ay isinara niya yung pinto at kami ay nag-one-on-one. Nag-usap. At yun, nag-heart-to-heart talk kami. At isa nga doon sa napag-usapan namin ay yung ang sinasabi niya na naipahiya ko siya o nabastos ko siya doon sa Senate hearing. At sinabi ko naman sa kanya, normal na reaction lamang yon.
At sinabi ko naman din sa kanya na humingi naman po ako ng tawad sa inyo at hindi ko po sinasadya yun. Doon po sa PDS po, Sir Jonathan, baka maungkat na naman yun na ulit. Ano yun? Sino magbibigay ng original copy o magpo-produce din kayo ng sarili ninyong kopya? Sila po. Sila po. Kasi unang-una, sinasabi nila, yun daw yung isinumite. No? Dapat, sa rule ng ebidensya, lalo na sa rule 130, dapat pagka kino-contest yung gano'n, dapat ipakita yung original. Kasi unang-una, mula pa naman, kino-contest ko na yung yung ng dokumento para at least makita kung ano yung nilalaman. Kung ito ba merong alteration o kung ano man. Kasi ang purpose kasi kaya hinihingi ko yung original document para ma-submit siya para sa question document examination sa National Bureau of Investigation or sa PNP. Or kung pwede ipadala yan sa sa independent entity katulad sa sa ibang bansa para magkaroon ng patas na resulta. Kasi ang isang dokumento, lalo na kung sulat, kung sulat yan o sulat kamay, ang entry, pwedeng makita yan kung ito ay nadagdagan. Kasi ang mga tinta na ginagamit, magkakaiba yan. Opo. Magkakaiba. At nakikita yan sa pamamagitan ng makina. O ng isang special na makina na patungkol doon sa mga question document, lalo na doon sa mga panloloko, o doon sa mga fraud, yung mga fraud cases. So makikita yan kahit na typewritten yan, makikita kung anong klaseng typewriter ang dinamit o anong ink o kung computer naman, kung printer, makikita yan kung anong klaseng computer. Lalo na yung mga karakter diyan, makikita. Okay. Si Picoy, nakasama mo ba? Hindi po, bali magkahiwalay kami ng ng stockades o ng selda, magkahiwalay kami. At hindi kami nagkita. Magmula nung back-on-temp kaming pared. Siya ay, sa pagkakaalam mo, nakalayan na rin ba siya? Opo, nauna po siya. Oh. Sa pagkakaalam ko po, dahil nga inantay pa ho yung medical result dahil nga doon po sa sa pagkakakulong ko ay nagkakaroon po ng medical check-up umaga at saka hapon o gabi. Talagang chinecheck talaga nila, minomonitor nila yung aking kondisyon. O ay kung may pagbabago, kung ako ay nagkaroon ng pasa, kung ako ay nagkaroon ng sakit o ano man, minomonitor naman po. Opo. Kamusta naman po ang iyong pamilya po? Nakita ko sa isang video rin na naging emosyonal ang pagtatagpo niyo muli. Sila po ba ay agad bumisita doon sa inyong sa inyong kung saan po kayo naka-detain or kasama niyo po siya doon or ano po yung doon? Nung malaman po nung pamilya ko, nag-iyakan sila dahil napanood nila sa national TV, sa pamamagitan ng SMNI. Tsaka ng mga ibang doon kay Maharlika, tsaka sa ibang mga nakita nila yung kung paano nangyari. Talaga nag-iyakan sila. Kaya nung pagkakataon na yon, nung ako ay ibinaba, nakapag-text kagad ako doon sa aking kapatid. Sabi ko, puntahan nyo muna si Commander at aluin nyo muna. Dahil nga dahil alam ko, dahil nga mahina ang ang puso. At mahina ang katawan niya sa ganyan. Kaya pinuntahan naman, tapos yung kapatid ko rin, nagpunta ron sa Senado at dinalan niya ako ng damit na pantulog. So, yun po. Balik kinabukasan, nagpunta na yung pamilya ko at binalita nga sa akin kung ano yung sitwasyon sa labas. At sinabi nga na napakalawak daw ng ng pressure ng ng taong bayan at inaaway na daw yung mga mga senador na may kinalaman doon sa aking pagkaka-contempt. Yun po.
Yan po yung ano. Kasi wala po akong communication doon. Walang TV, walang radyo, walang bintana, walang lahat eh. Talagang andun ka lang talaga para makulong ka lang doon sa 4x4 na meters na kwarto. Opo. Ano po ang inaasahan pa ng taong bayan mula po sa inyo pagkatapos nito? Sabi nyo nga po, meron pang mga susunod na pagdinig na gagawin po dyan sa Senado? Ito po yung magiging investigasyon patungkol doon sa participation, tungkol doon sa negotiation na ginawa nitong si Alias Picoy doon sa aking kaibigan na si Romy Enriquez at dito na nangyari sa bahay. So kaya doon inaasahan ko na matatanong itong itinuturo na si James Kumar, itinuturo ni Picoy at itong si inaasahan ko na mapapatawag itong si First Lady Lisa Araneta Marcos para mabigyan din siya ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation nitong si si Eric Santiago alias Picoy kaugnay doon sa sinasabi na ako ay papatayin. Papatayin dahil kung titingnan nyo, lalo na doon sa konsepto ng intelligence operation na itong ginawa ni alias Picoy na pakikipagnegosasyon ay isang isang special operation. O talagang kumbaga sa isang ito napaka-importanteng operasyon na talagang ginagastusan ng napakalaking pondo. Opo. Dahil hindi ka naman pag-aaksaya ng panahon para magkaroon ng action agent para luminya papunta sa akin at ipahatid yung mensahe. Kung makikita nyo yung mensahe na yon ay talagang gusto talaga akong ayusin, bilhin. Kumbaga sa yung money versus loyalty, di ba? Pero may kaakibat na pananakot. Ito yung pare, alam mo naman, papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Nakikita mo yung consistency dun sa pag-deliver nitong alias Picoy ng mensahe doon sa aking kaibigan na dating taga-Pidea na si Romeo Enriquez. At hindi alam nitong si Picoy na naririnig ko at nakikita ko na nagsasalita siya doon sa video call. Kaya doon pa lang sa pangyayari na yon, ako ay meron ng personal knowledge sa mga pangyayari na yon. Kaya sobra talaga na yung aking naramdaman at talagang hindi po pwede na sa walang bahala. Kasi ang papatayin, tao, hindi manok, ha? Opo. Hindi pato. Tao. Opo. Na may kaugnayan doon sa doon sa impormasyon na yung asawa ng isang Luisa Araneta Marcos na First Lady ngayon, ito yung nakita ng investigation agent doon sa litratong pinirisinta na sumisingot ng white powdery substance. Kaya itong white powdery substance na nakita kong sinisingot, ito yung naging motivation ko dahil hindi naman po pwede na detergent powder yung sinisingot nung nasa litrato. Hindi naman po Breeze o Tide o Ariel o Champion yan. Hindi po ako naniniwala na Arena o Gawgaw. Dahil biro mo, prominente kang tao, senador ka, politiko ka, anak ka ng dating Pangulong makapangyarihan sa ating bansa, sisinghot ka ng detergent powder, kalokohan po yun. Sir Jonathan, last two questions po bago po kayo pakawalan. Parang hindi ka rin nakalaya rito. No? Sir Jonathan, yung pahayag ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa during sa pagdinig. Ano naman ang masasabi mo? Ang nakakalungkot po, hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon para i-refute yung kanyang mga sinasabi. Dapat po yun, sa isang investigasyon, nagkakaroon sana ng pagkakataon yung magkabilang panig. Ito sinasabi, anong masasabi mo? Diba dapat ganun? Magkakaroon ng kasi investigasyon yan para at least meron tayong nabubuo. Meron tayo yung issue hindi kulang.
Sana ganun ano. Kaya hindi ko naman masisisi yung ating mga butihing senador na sa ano no, hindi ko alam. Dahil siguro sa presensya ng dating executive secretary na alam naman natin na ito napakalapit sa pamilya Marcos ano na ano no, kaya siguro ganun yung naging pagtrato. At sino ba naman ako? Isang hamak na investigation agent ng PIDEA na natanggal sa trabaho. Kaya kumbaga sa ano no, nagkakaroon ng ano no, nagkakaroon ng parang iba yung pagtrato sa ano sa mga resource person. Opo. Sinabi po ni Senador Bato na pag narinig na ang side din ni Kumar na hindi nasa ganong sitwasyon, na nasa ospital at bigyan na ng clearance, matatapos na ito, yun na lang yung inaantay. After po. Opo. Hindi po, kasi nung nagtanong po ako, sabi ko, Your Honor, for the record, paano po yung ibang nabanggit na personalidad? Yung pong si, ano, parang i-assess, tama, sabi pala niya na parang i-assess pa after nun kung maipapatawag din po ba yung First Lady, tama. Opo, kasi may binabanggit doon sa video na may mga, ano, no, kasi tinanong siya nung si Lamba, ganito, di ba? Meron pang sinasabi kasi doon na nagkaroon ng three-way conversation, ano? Kaya gusto ko sanang malinaw kasi nga hindi po pwedeng hihinto na lamang tayo doon sa pagsisinungaling nitong si Picoy. Opo. Kasi ang dapat pinagbabasihan ng investigasyon dito ay yung nauna niyang sinabi, hindi yung dito sa ano. Kasi yung pagbabago niya ng statement ay dala lang ito ng contingency plan na kung magkakabukuhan ay magiging sintu-sintu lamang siya para at least wala lang. Okay. Lang. Sakaling matapos na itong pagdinig na ito, ano pa yung susunod ninyo na hakbang if ever man na matapos ito, Sir Jonathan? Sa ngayon, wala pa po at tinitingnan ko muna yung takbo ng investigasyon na isinasagawa kung ito ay magiging magiging patas yung magiging resulta. Depende rin sa appreciation ng taong bayan. Kung sa tingin natin ay sapat yung ilalabas na resulta ng pagdinig at kung sapat ba talaga yung isinagawang pagdinig ay tatanggapin natin. Pero kung ito ay sa tingin natin ay nagkaroon ng pagkukulang o nagkaroon ng pagtatakipan, ay tignan natin kung ano yung mga susunod na magiging hakbangin. Sa tingin niyo, ano kaya ang magtutuldok sa isyong ito, Sir Jonathan? Accountability ng mga mismong mga involved, lalo na yung mga public officer na patunayan na ang ating Pangulo ay malinis. Kasi unang-una, sabi nga dapat meron tayong yung accountability. Pakita natin sa taong bayan na hindi ako talaga sinasabit ko yung sarili ko na ganito malinis ako sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot dahil nakasalalay dito yung mga desisyon niya. Opo. Yung mga sensitibong desisyon at ito ay ang nakataya rito yung kinabukasan at buhay ng sambayanang Pilipino. Opo. Sir Jonathan, bilang panghuli, mensahe niyo sa ating mga kababayan at sa mga supporter niyo po at kamakailan lang din, yung mismong araw ba kung kailan kinapalayan, may nag-vigil din or one day before, meron din nag-vigil dyan sa Senado. Sa inyo po yung pagkakataon, sa inyo po mensahe. Alam niyo po, sa sambayan ng Pilipino, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pag-aalaga niyo sa aking pamilya habang nung sila ay alisan ng ama ng tahanan. Mawala ng forum at mawala ng venue. Officially, si Ginoong Morales sa pagsisiwalat ng mga bagay may kaugnayan sa mga iskandaluso na mga bagay sa droga at involvement ng Pangulo ng Bansa. Meron siyang reprieve until the third Monday of July, mga kababayan. Pero I suppose, pagbalik niyan, iba na ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Most likely. Oo, most likely. Magpapalit talaga yan. No? In fact, nakikita natin sa report kanina na sila Nancy Binay, sila binigyan ng ibang mga committee. So, nagregodon na ng mga committee chairmanships. So, technically mga kababayan, nakita natin kung hindi po guilty
ang ating Pangulo ng Bansa, we're not accusing the guilt, but we are posing the hypothesis na siyang tumatakbo sa isipan ng sambayan ng Pilipino, hindi nga siya magpa-drug test. Ayaw niyang magpatuloy ang committee hearing na nire-reveal yung circumstansya kung bakit na-involve ang pangalan niya at siya sa target operations with Maricel Soriano doon sa drug operations noong 2012. At inattempt nila na patahimikin, busalan si Ginoong Morales at nang hindi makuha lahat ng ito, ginurgor at tinanggal sa pagka-Senate President si Senate President then Mig Zubiri at pati na po ang pagpapahiring sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa, binanggit ni Atty. Glenn Siong ay hindi mo maihiwalay na talagang doon papunta kung bakit nagkaroon ng kudeta, rigudon sa liderato, pati na po sa pagpapakontempt or papag-cite in contempt at pagpakadetine kay Ginoong Morales. At kahapon, binigyan siya ng Consuelo de Bobo, pinarelease nila si Ginoong Morales. Atty. Glenn, final question before po tayo humingi ng iba pang mga pananaw mo. Gaano kahalaga po sa crusade ng mamamayang Pilipino on accountability, transparency, and integrity to the office of the President na matagal, mahalos isang taon, ay binabagabag siya ng bagahe at iskandalo sa drug abuse, substance abuse, at pati na ang pangingialam ng kanyang asawa on the day-to-day affairs of the government which is illegal and immoral. Mga kababayan, Kuya Eric, itong issue of drug abuse involving no less than the occupant of the highest political office of the land, the chief executive, yung nagpapatupad talaga ng batas, actually presents a moral dilemma. That is the most important thing. It presents us a moral dilemma ngayon. Not only to us as citizens, but sa military establishment, uniform services. Pag sinabi kong uniform services, ito yung police, military, Coast Guard, BJMP, fire, uniform service.